Finally, nakakuha na rin ng panalo ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup na siya ring mag-aabante sa atin sa qualification to quarterfinals na game kontra sa host ng tournament. Sa laban kontra Iraq, to be honest, kahit panalo tayo, hindi pa rin talaga ganun kagandang win yon. Aminin natin, slow start na naman, 12 points nga lang tayo sa first quarter eh. Yung mga plays natin, most hindi ganun kaganda ang execution, kulang din ang firepower. Luckily pumutok si Dwight Ramos sa insane na third quarter niya. Ganda ng run nila nun para mapalobo ang lamang. So yun nga lang, nagpatuloy ang inconsistent na laro natin kaya medyo dumikit na naman ang fourth. Buti na close pa rin nila sa dulo. Pero sa 9-point win natin na ito kontra Iraq, malayo pa rin to sa convincing na 22-point win sa kanila ng New Zealand at 27-point win sa kanila ng Chinese Taipei. Kaya medyo concerning pa rin sa part natin moving forward sa tournament. Tsaka again, marami pa rin problems na nakita despite the win. Bukod kay Dwight, wala nga tayong ibang double-digit scorer doon. Frustrating din makita yung wala tayong offensive threat na point guard. Sila Scottie pinapasa pa yung mga tira na sana. Kaya pagtagal ay binibigyan na sila ng gap doon na nakakasakit sa spacing ng team as a whole. Tapos yung rotation din natin, di mas magkano, di ba? Questionable. Mainit yung isa, 2 of 3 sa 3, tas 6 minutes lang nilaro buong game. Yung isang lumipat ng liga, hindi rin sinubukan kahit konti sa first 3 games kahit na may minutes naman ito nung nakaraang qualifiers. Maraming pwede masabi, pero yun nga naman yun, a win is a win para sa Pilipinas. Ayos pa rin start to ng something. Hindi man perfect na panalo, sana simula na ito ng pagbangon nila mula sa terrible na performance sa tournament. Kahit pa paano, makakabuild na rin sila ng momentum dito, a bit na confidence going sa qualification to quarterfinals na game. Sa brighter side naman, si Dwight Ramos naka-21 rito at sana makkeep na yung ganyang level ng laro next game para pagbalik din ng usual numbers ni Brownlee ay may solid na siyang number 2 guy. Sa panalo na ito, sure na makakalaban natin ang number 2 team sa Group C. Sure na rin na Saudi Arabia yon. Dahil kagaya ng inasahan natin, ang Jordan natalo sa China while ang Saudi Arabia dinominate ng India. Kaya nasecure na ng host country ang number 2 spot sa grupo nila at silang lalaban din sa Pilipinas. Malakas-lakas din tong Saudi ngayon 2-1 ang record sa Group C. Best scorer na lang si Abdurrahman, 24 points sa game ang ginagawa. Pinakamatindi yung 32 points na against China. 6'3 na guard daw na kayang pumutok any night. Kaya for sure pati Gilas ay sasakit ang ulo na pigilan siya. Asa ang mga best defenders natin ang ibabato rito ni Coach Tim, yung sila Nusam, Dwight at iba pa. Second best scorer naman nila ang 6'10" center na si Muhammad Al-Suwailem. Pretty consistent ang laro, 15 points against China, 14 against Jordan at nito 15 kontra India. Masusubukan naman dito sila Junmar, kailangan ng extra effort. Buti na lang, may good defender naman tayo kay Edu so meron namang mag-handle sa kanya. Now sa mismong tapataran ng Pilipinas at Saudi Arabia, kahit na masama ang laro ng Gilas itong mga nakaraan, tayo pa rin ang titig ng lemado rito. Higher rank na team, better na program at better na squad sa kabuuan. Dinominate din natin sila sa huling mga games with Jordan Clarkson ng World Cup qualifiers. 38 big points ang tambak natin nun. Then sa last meeting naman, mas konting 13 points lang na lamang pero still double digits pa rin. Pero kahit alimado tayo, given ang circumstances na down pa rin ang play ng Gilas Pilipinas ngayon sa Asia Cup at masasabing mas lumakas na rin ng Saudi Arabia kumpara ng huling laro nila versus Gilas, maaaring maging unpredictable ang matchup na ito. Pero maganda naman, may mga tools tayo to stop ang mga best players nila, guards to bigs. So sana nga ma-limit talaga natin, di ba? Isa pang sana magamit din ng ibang weapons natin sa bench, lalo pag malalamig naman yung iba. Ito nga kontra Iraq, sayang yung hot-handed Tamayo. We'll never know if one of those nights na yun, just start na 2 of 3 sa 3. Pero hindi nga naka-take off o walang second chance dahil sa limited na opportunities at prefer ni Coach Tim na mas gamitin yung nakasanayan or yung mas matanda, mas veterano. Yun, August 11 ang laro dun sa Jeddah. Exciting na laban to. Ang dami rin kasi manonood niyan. Halo ng mga locals dun at syempre mga kababayan natin. Kaya mas mainit. Again, nang manalo rito, aabante ng quarterfinals at lalabanan ng number 1 ng Group A na Australia. Sana tayo yan.